Sa pahayag ni Pangulong Duterte, tila ba binigyan na niya ng taning ang kanyang kapanalig na si Bongbong Marcos na sumailalim sa drug test bago matapos ang buwan ng Marso. Isang mahalagang aspeto ito na inaabangan ng madla dahil sa inaasahan na rito lalabas ang katotohanan hinggil sa mga akusasyon laban sa Pangulo. Gayunpaman, marami sa mga netizens ang nagpahayag ng suporta at nagsasabing mas mainam kung gagawin itong live na pagsubok upang maiwasan ang pagdududa at masiguro ang integridad ng resulta. Ang mungkahi ng ilang netizens na dapat gawing live ang drug test ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagmumula sa kanilang pangangamba na maaari itong itago o pekihin ang resulta kung ito ay gagawing pribado lamang. Sa ganitong paraan, inaasahan ng marami na mas mapapanatili ang tiwala ng taong bayan sa integridad ng nasabing drug test. Walis ang haitong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ibig sabihin lang, people of the Philippines, totoo na siya ay nagjujut. Bigyan natin ng ano siya? 30 days. Kailan ba? Siguro nagkaano siya ng 30 days. January, February. March 30 ha? March 30 ha? End of March. End of March. January, February, March. March 31st. No? March 31st. Tapos na yung drug test mo. Pagka hindi ka nagpa-drug test, siguraduhin, ibig sabihin nun, ang taong bayan, iisipin na, libre na kaming isipin na totoo yung allegation. Ayaw mo dinedma mo Kahit wala yung pulboronic na yan. Huwag natin, ayokong isipin yung pulboronic video na yan. Ang gusto ko isipin, ngayon, sinachallenge ka ni Digong, no? Ni FPRRD. Challenge ka. Magpa-subject ka sa droga. Kumpirmado na mga kaibigan, panibagong ultimatum guys. Katapusan po ng March. Narinig nyo naman, di ba, kay Kapitan Dado? Katapusan po ng March 31 po guys. Yan po ang inaabangan na naman ngayon, no? Panibagong ultimatum yan. Ito naman, this time naman mga kaibigan, patungkol naman ito sa drug test. Dahil kung naalaala nyo, ito pong si FPRRD, ang ating pambansang tatay na si Tatay Digong, ay challenge niya po si Kuting. Challenge niya na magpa-test. Pero anong nangyari guys? Deadma lang. Hanggang ngayon, wala pa rin tayo narinig. Kaya itong si Kapitan Dado, nagbigay na naman siya ng another ultimatum. Pero yung 4 months guys, andun lang yan. Nakasteady lang yan. Pero ang ibig sabihin dito guys, ngayon, ito po yung test. Hair follicle po ang gagamitin mga kaibigan para sigurado po talaga tayo. Ngayon mga kaibigan, no? Ito pong test na to guys. Pag hindi po niya ito, hindi siya kakasa dito. Kasi nga may ultimatum na Talagang magkakaalaman na po guys kung anong mangyayari. Ibig sabihin, pwede po talaga nating sabihin na siya ay gumagamit. Kung hindi talaga siya kakasa. Kasi nga, kaya nga nagbigay ng ultimatum si Kapitan Dado, dahil ang tagal na guys Di ba? Ang tagal na Sobrang tagal na. Wala po talagang kahit sa balita, wala. Kahit man lang magsalita siya or magbigay siya ng statement na mga kababayan ko, I'm sorry. Wala pong ganun. Di ba? Kaya tama lang itong sinasabi ni Kapitan Dado mga kaibigan na magkakaroon po ng another ultimatum. Antayin po natin yan guys. End of March. March 31 this year po yan guys, no? At meron tayong breaking news. Meron po tayong update kay dating Congressman Teves mga kaibigan. Ano ba talagang nangyari, no? Alamin po natin yan guys. Dahil itong DOJ tsaka Bureau of Immigration, meron po silang inilabas mga kaibigan, no? So alamin natin mamaya yan. At eto guys, ang pinakaabangan natin. Dahil itong Glory Hills na nagkakaroon na po ng parang naging parang naging controversial na itong Glory Hills Naging joke na to mga kaibigan Dahil meron daw gun store doon. Kumbaga, ang joke kasi dyan mga kaibigan, itong Glory Hills, meron palang gun store. Kasi nga,
Itong alias Rene, sinabi niya na ito daw si BP Sara, pumunta daw sa Glory Hills, bit-bit daw ang mga armas. Sus Maria Joseph. Kaya itong si BP Sara, mga kaibigan, kanina, napanood ko yung video, nagbiro eh. Ano bang negosyo ng Glory Hills? Gun store? Ibang klase talaga itong mga to. Kaya itong testigo po, testigo to na Risa eh. Bistado na po mga kaibigan. Bistado na ang kanyang kasinungalingan. Dahil marami na po naglalabas ng mga testimony, guys. Ito dati pong security po, security guard or sikyo ng KOJC compound. Hanggang ngayon security pa rin siya doon. Meron po siyang pasabo, guys. Mamaya alamin natin mamaya yan. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share na mga videos. Ayan po, live na naman tayo, guys. Happy Thursday po sa ating lahat. Medyo mainit-init po atong mga issue ngayon. Grabe issue ngayon Feeling ko mga kaibigan, parang Friday na Parang gusto ko nang hilain yung araw para magkaalaman na. Ito na nga, kumati na naman yung lalamunan natin. Pero okay lang. Wala naman. Kati-kati lang. So mga kaibigan, kumusta? Mangungumusta muna tayo sa ating mga kababayan dyan sa abroad, ang ating mga OFW, syempre, ang ating mga bagong bayani. Saludo po kami sa inyo. Palagi po kami nakakasaludo sa inyo dahil kayo po ang tunay na bagong bayani, the unsung heroes sa ating bayan. Dahil kayo po tumutulong. Talagang, syempre guys, mahirap magtrabaho sa abroad. Tapos, mababalitaan mo sa Pilipinas na yung mga tax natin, binubulso lang ng mga walang kwentang mga politiko. Kaya masakit po sa damdamin. Kaya, kumusta po kayo dyan, ang ating mga OFW? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Sana po nasa mabuti kayong kondisyon. Ayan po mga kaibigan. At kumustahin din natin ang ating mga avid listeners, mga viewers, ang ating mga suki, lalo na po ang ating mga subscribers. Maraming salamat. At mga members. Oy, marami tayong members Maraming salamat sa ating mga members more blessings. Ganun Sabay ganun More blessings sa inyo. Ayan. At sa lahat po naman nagpakape, mga nagpakulay, yan, alam niyo na yung term na yon. maraming salamat po. At eto na nga, umpisahan na kagad natin. Mamaya po, babasahin po natin yung mga comment nyo, babasahin po natin yung mga tanong nyo. Promise po yan kaya kailangan nyo magtanong guys, sa bandang dulo. Para yung discussion natin, tuloy-tuloy. At kailangan nyo mag-comment para mabasa din natin. Mamaya na po yan guys Magki-quick shoutout lang po tayo bago po natin umpisahan nating issue. Mabilisan lang po ito mga kaibigan. Promise yan. Ayan. Kumusta po si MJ Rich? Ang dami po na nag-antay sa atin. Si Chrissy Brooks. Ayan. Si Wang Yoni. Jen Chen. Si Naomi Paloma. Victoria Galvez. Dami Si Jenny Jarumay. Hello. Julius Castillo. Glory Hapman, Sanda Escolano, Maricar C, Gandang Gabi, ayan, si Nana Esteban, Sheer, hello Sheer, Lynn Cordinera, Boss Bell, Alfonso Horado Jr., Violeta Galban, kumusta ka na dyan? Si Corazon Austero, Elena Calapis, good evening everyone. May you're beautiful as so blessed. Ayan. Menchi Hison, si Lailani Garcia, Bagman Labioni, si Boss Bell, sino pa? Lea De, Cat Lover, Alma Jornales. Ayan. Yan yung mga suki. Si Enzo, si Maricar C, si Cesar Lipit, Tessie Amanuma. Ang dami ngayong ang dami ngayong mga ang pagbabalik. Si Amira, hello Amira. Ayan. So, mamaya po guys, babasahin po natin lahat lahat po yan. Promise po yan. Ang dami kasi. Ang dami na Ayan, meron pa nga hindi natin mabasa kasi kanji ito Ay, hindi. Katakana pala to. Sabi niya, good evening po, Makati po ba lalamunan? Magmumug po kayo ng mainit na tubig. Nakahanda na po yung mainit na tubig. Andyan din si Gracia Digal, si Jovencia Pondorovic, one of the members. Hello. Si OFW23 at si Mary Jane, Marley Enero, Gloria Malabanan. Ayan, ang ating mga members po.
Present? Ayan. Okay, eto na nga. Umpisahan muna natin guys sa breaking news. Ito po. Kakapasok lang po na balita mga kaibigan. Ang Department of Justice at Department of Immigration, naglabas po sila guys ng tinatawag natin na alert list para po laban po sa ating dating congressman na si Arnie Teves. Ano po ibig sabihin ng alert list mga kaibigan? Ang alert list po mga kaibigan, ito po ay nakahanda po ang mga kapulisan or kung saan man sa amang sulok sa ating Pilipinas, nakahanda po sila guys na anytime na umapak po si Kong Arnie Teves sa lupa or sa Pilipinas, huhulihin po siya guys. Yan naman palagi nilang sinasabi, no? So naka-ready na po sila mga kaibigan, ready to arrest si itong dating Kong Arnie Teves, ang ating idol, no? Kawawa naman si Teves, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? Feeling talaga nila guys, itong si Kong Arnie Teves, talagang kriminal. Samantalang hindi naman talaga nila napatunayan. At hindi man lang nila pinakinggan ang kanyang panig. Sayang eh. Alam niyo sa totoo lang guys, ilang beses po nag-attempt itong si Kong Arnie Teves na magsalita siya sa Congress, sa Kamara. Di ba? Ilang beses po siya nag-request ng Zoom na sana man lang makita man lang siya or mapakinggan man lang ang kanyang mga hinaing o kaya ang kanyang mga paliwanag dahil po itong mga digamo, talagang grabe po ang accusation sa kanya. Dinamay pa ang kanyang mga pamilya, guys. Pati si di ba, si Governor dinamay din yan yung kapatid po ni Teves. Kawawa eh. Di ba? Kaya po guys, ako talagang sa totoo lang nasasayangan talaga ako kay Kong Arnie. Dahil ang dami sana niyang maitutulong sa Kamara guys. Lalo na ngayon, People's Initiative. Marami sana siyang mga ibubulgar dyan. Pero wala eh. Talagang nagtatago na po siya guys eh. Dahil kung pinayagan lang sana siya, kahit isang beses lang, magpaliwanag po sa Congress guys. Malamang sa malamang, baka nakauwi na po siya sa Pilipinas. Dahil wala talaga siyang kasalanan mga kaibigan, hindi po naputunayan. Di ba? Same din kay General Bantag. Ganon din ang nangyari. Kaso lang, yun nga, sinasabi natin, mahirap kalabanin itong administrasyon na to dahil pikon at talagang binubusalan po nila guys ang demokrasya. Gusto nila diktador eh. Gusto nila sila masusunod. Kung anong sasabihin nila, dapat yun ang susundin mo. Yun po ay hindi po pwede. Dahil ito pong bansa natin ay demokrasya po. Hindi po pwede yung didiktahan mo yung tao. Or sasabihan mo, wag kayong magpasabog, wag kayong magbalita. Bawal. Hindi po pwede yun sa atin, di ba? Tingnan nyo yung nangyari sa SMNI. Kawawa po. Di ba? So, sa akin lang guys, dahil naglabas na po ang Bureau of Immigration at Department of Justice ng alert list, sana po, ipag-pray na lang natin si Kong Arnie Teves, kung saan man siya ngayon, nasa ibang bansa siguro siya, sana po ay talagang malampasan po itong napakahaba na pagsubok. Hanggang ngayon, wala pa rin Grabe. Ibang klase talaga itong kuting na to. Kaya nga, itong si Kapitan Dado nananawagan na Pangalawang beses na to Una, yung June 12. Ngayon naman, March. Naku, baka eto na guys. Baka magkaanuhan na. Di ba? Kasi, si Pastor Kibuloy, nagwawala na rin Di ba? Nagwawala na rin. Dahil sa mga kanilang ginagawa. Ito pong nangyari ngayon mga kaibigan, meron pong mga grupo ng Kingdom of Jesus Christ, guys. Itong mga talagang solid na sumusuporta po kay pastor mga kaibigan. Ito po talagang mga legit ito, Mga nagtatrabaho po doon sa loob at talagang witness sila guys kung gaano po kabait itong si pastor. Ngayon guys, nagsalita itong security. Security po siya ng Kingdom of Jesus Christ mga kaibigan. Matagal na po siya. Mahigit 10 years na siguro. Kung naaalala nyo, sinabi po itong si alias Rene. Nako, ito na tayo. Itong si alias Rene mga kaibigan. Nagpasabog siya, di ba? Sa hearing ng Senado. At ang sinabi niya na ito daw si BP Sara at si Tatay Digong ay kumukuha daw ng armas doon sa tinatawag nating Glory Hills.
bit-bit daw yung mga armas, nakalagay daw sa bag. Kaya nga ang joke dyan, ano akala nyo sa Glory Hills? May gun store? Ano siya, namimili sila ng baril doon? O kaya namimigay sila ng baril? Ano to, bigayan ng baril? O kaya, ganun ba talaga ang ginagawa nila? Pupunta lang sila doon para bit-bit yung mga baril? Diba? O kaya bibigyan sila ng baril? Ngayon mga kaibigan, nagpasabog po itong isang isang security na ni minsan pala guys, ni minsan hindi pa po nakapunta si VP Sara doon sa tinatawag nilang Glory Hills. Hindi pa siya nakaapak doon. Oh, ngayon sino ang sinungaling? 'Di ba? Sana lang i-validate o kaya i-verify ni Risa itong mga sinasabi ng kanyang mga testigo. Dahil ang kanyang mga testigo guys ay talagang pawang kasinungalingan lang po ang kanilang binibitawang salita doon sa Senate hearing. Matindi po guys, di ba? Puro lang kasinungalingan. Dahil hindi pa po pala nakaakyat doon si VP Sara. Ito po, panoorin natin guys. I-try natin i-translate Sino ba mga Bisaya dito? Ready na ba kayo? Yung mga Bisaya dyan, ready na ba kayo? Ito-translate po natin guys Pasensya na kayo Pasensya na kayo Ito-translate po natin kasi hindi naman lahat dito marunong mag-Bisaya. Pero yung mga Bisaya dyan, mag-translate din kayo sa sarili nyo i-type nyo rin De, joke lang. Ako po, ito-try ko pong i-translate Ito po. Pakinggan po natin guys itong security ng Kingdom of Jesus Christ. Yes, Jovincia Pondorovic, I agree. Ready na ba kayo? Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan, pakituslok naman po. Maraming salamat. Eto na po guys, ang pasabog. Pasok. Ako security ko. 16 years ako sa security. Kami mismo ganiha security. Mutuyok si Pastor ng Tibok Glory Mountain, maadlaw, magabi Kami mismo nagasunod kay Pastor. Nganong wala man gani mi nakakita nga naigitunol si Pastor kay PRRD nga baril? Ayan Klaro yan Sino ba mga Bisaya dito? Naintindihan nyo yon. 16 years na pala siyang security doon sa lugar na yon, sa Glory Hills. Security security. Ibig sabihin, nagro-ronda pala siya doon, umiikot-ikot. Ni minsan daw guys, hindi niya nakita si PRRD na humawak ng armas. Wala po siyang nakita. Ayan secure na ng salita Siyempre, pag security guard ka, meron ka talagang meron kang logbook. 'Di ba? Alam mo kung sinong pumapasok, sinong lumalabas. Alam mo kung anong mga items na pumapasok, alam mo kung anong items na lumalabas. Kasi nga, secure ka 'Di ba? Ikaw yung nagbabantay sa seguridad ng compound. Pero wala po siyang nakikita mga kaibigan. Glory Mountain pala, Glory Hills. Kaya kasi sinabi kong Glory Hills mga kaibigan kasi nga para umiksi yung para umiksi yung pangalan. Glory Mountain talaga yan, pero pinaiksi ko lang Glory Hills. Okay? Eto na. Pakinggan na natin guys. At saka, pag naana sila ni PRRD diha, bisag kami security. Distansya na kayo, may anak. Yun yung mga PSG. Ay, PSG. Sitang nga ng PSG. Anaon ka, bisang pagkatukan ng compound. Kay siga na sila kay... Tama. Presidente. Protocol yun Protocol na siya. Bisang tawa tayo mahimo na kay ang ilahang kuwan, seguridad sa presidente. So kami mismo nga security dito sa Glory Mountain. Dili ni basta-basta nga makaduol. Dili ni basta-basta makaduol. Hindi sila basta-basta makakalapit. 'Di ba? Parang ganoon yan Hindi ka basta-basta makakalapit, hindi ka basta-basta makakapunta doon. Kasi nga, presidente yan 'Di ba? Yung sinasabi kasi ng di umano isang hardinero daw, hardinero ba yun? Na bakit niya nalalaman yun? Hindi nga nakakapasok, hindi nga nakakalapit. Di ba yun yung ibig sabihin dito guys? Unya, karon nag-ingon siya nga, si Pastor lagi kuno ang nagkuhan, nagsuporta. Muadto kuno si Pastor og ganang Glory Mountain, magsakay og chopper. Ang sulti niya, chopper, narito bag daw. Wala kasi
Wala nga daghan-dag ko, doon ka na ba, mga pare? Paggawas na rito, ang unang pangutana, mansion daw sa Glory Mountain. Naabay mansion sa Glory Mountain. Oh, naabaday mansion sa Glory Mountain. Ibig sabihin, meron ba daw mansion? Oo. Meron ba daw mansion sa Glory Mountain? Tapos, 16 na ko katuig. Dito na lang. Oh, Sinamat kasi. katuig sa kuwan sa Glory Mountain. Pero wala ko'y nakitang mansion dito. Siguro may kanang ubo-ubo dito nga. Mahuman siya o ganang lola o goal pa na pahulay siya dito. Yes. Pero maging mansion, pataka ramang gawin. Hindi niya kasi siguro Pataka, barangay? Alam niyo ibig sabihin ng pataka, ramangkay? Oh, ano sa Tagalog doon? Pataka, ramangkay? Oh, sa Tagalog noon, wag ka ano ba sa Tagalog yung pataka, mangkay? Ay, the Boss Guard, maraming salamat sa inyong $4.99. lamang ibig sabihin ng mansyon at ng kubo. Hindi niya alam ang difference nun. Syunga nga. Upo dito. Dito mo yung ka. Kaya nag-ingon mo ka, landscaping ka. Ako security ko dito. Adlaw gabi nagarubing ko dito. Ako mismo nagarubing dito. Wala man gani ko nakita sa imo. Sige na kagkatulog mo man ako nadulog. Ay. Kasi palagi lang daw natutulog yun. Si alias Rene. Palagi palang tulog yun. Kakahiya no? So, ang sinasabi po niya guys, wala talaga siya nakikita. Matagal na po siya doon, no? 16 years na siya doon eh. Sana may nakikita na siya. Sa 16 years ba naman yung security? Di ba? Imposibleng wala kang napansin. Sige na kagkatulog. Gunya, mugawas na kamagalag plato. So, kaya po ako tumatawa mga kaibigan dahil ito daw si alias Rene. Pag sige lang siguro tulog ba? Silag tulog ba? Palagi lang daw natutulog. Lumalabas lang daw yan guys pag may dalang plato na. Ibig sabihin, kakain na. Sus, ang kapal pala talaga ng mukha nito no? Babangon siya, magdadala ng plato at manghihingi ng pagkain, kakain. Sus! Napaka-spoiled mo pala, alias Rene. Oh my God! Grabe na Tapos, ka nga. Kung sa itong gingon mo nga, nakay goal nga 300 kada 3,000 kada adlaw. Pataka, ramang ka. Ikaw, saan naman ka sa Bagyong Yolanda? Kabalo ko, anak. Pataka ramang ka. Ibig sabihin, mali ka, parang ganon. Tama ba, no? Pataka ramang ka. Mali ka, parang ganon yung ibig niyang sabihin Kasi nga, lahat ng mga sinasabi nitong alias Rene guys, pawang kasinungalingan. Mariosep. Assuming, yes, assuming. Assuming ka ba? Assuming. Lite. Nasa Bagyong Yolanda. Una karon na kuan sa tong mga kuan ko dito mga pagtabang na to dito. Member nga na dito na sa kuan sa ilaha sa Tacloban. Lagi wala Tacloban na. Tacloban ni wala ni. Nana ni kani ulak ang ilong ani. So, ang ingon mo isagpa ka ni pastor? Pastor, na pribilehiyo ba nimo sagpaon ka ni pastor? Alam niyo ibig sabihin nun? Gisagpa ko sa ni pastor, guys. Gisagpa ba? Sa Tagalog, sinampal daw siya ni pastor. Sabi ni security, napakaswerte mo, sinagpa ka ni Sinagpa ka ni pastor. Kasi ang sabi niya, guys, sinampal daw siya ni pastor. Grabe kasinungalingan. Magkano kaya? Magkano? Grabe, Jude. Kagaspang sa iyang dagway, tapos lapatan sa kamot ni pastor na unsa ka. Basig masama ni kamot. Basig masama din pa ni pastor. Kuya, may sinabi pa siya na nakita si Sara Duterte daw pumunta ng Glory Mountain. Di ba never once pumunta si Sara Duterte sa Glory Mountain? Kani kay security ni, siya makasulti na. Siya makasulti dito. Na sa security ang kuan na kung kinsay bisita. 2010 pa ko na-assign dito. Hantod karon na ako dito. Wala pa nakabisita ang atong Vice President. At saka never silang nagsabay ni former President Duterte at the Vice President. Never nagsabay na magbisita yan kay Pastor. Wala.
And then, alam mo, totoo naman may inabot kasi ang sabi niya, may inabot daw si Pastor kay Sarah. Ano Pero nga iba ang inabot ni Pastor. Tingnan mo, ano nga yun? May video tayo dyan, na picture eh. Eto yung Ayan, ang inabot. flowers, gikan na, siguro gikan na sa Saan palang inabot? Sus, pastilan, oy. Ang inabot pala, bulaklak pala. Sus, kayo talaga, oh. Puro kay mga marites, oh. Para good mga baka. Ano, Okay, si Vice President Sara, hindi pa nakabisita doon. Dito siya bumisita sa compound. ilang beses dito Oh, sa... ha? Ito, klaruhin po natin, ha? Wala dyan daw kabisita si BP Sara doon sa compound ng Glory Mountain. Hindi po siya nakaakyat doon. Si PRRD lang ando nakapunta. Pero si BP Sara daw, guys, ni once daw hindi siya nakabisita doon. O, klaro yan, ha? Ibig sabihin, sana po, Madam Risa, pagsabihan nyo yung mga testigo nyo, pati ikaw, pagsabihan mo yung sarili mo, na puro kayo kasinungalingan. Dapat kayo ang imbestigahan. Kasi kumukuha kayo ng mga testigo na mali-mali po ang mga sinasabi. Delikado yun, guys, eh. Delikado ang ginagawa nila, eh. Na para lang para lang makapag-akusa, sisiraan mo yung isang tao, at sasabihin mo, idadamay mo pa si BP Sara, na hindi naman pala siya nakapunta doon. Dapat hulihin niya si Rene. Yan dapat i-contempt. Compound. Dito sa Glory Mountain. Wala pa bisag kay isa. Tapos baril, hindi po baril ang inabot ni Pastor. Yan o, napakagandang bulaklak pala. Bida. Tiyak saka sa iyang consulting niya. Dili man si Sarah nag-agot, si Pastor daw. Dako nga bag. Kunya, kung layo ka, makita ba nila yung kung sa'y sulod sa bag? Oo, Jeb. Kung saan ang kuha niya na infrared ang iyang mata? Eto pa, kuya. Kasi, di ba sabi niya nagla-landscape siya, kaya niya nakita yon. Ang landscaping, meron bang nagla-landscape ng gabi? Kasi usually, si Mayor Duterte, nagbibisita night bumibisita, mga 9 p.m. onwards. Ganon ang bisita ni former president. Pinakataas nga mag-landscape dito sa Glory Mountain, kung na-overtime, alas 6 lang na siya. Kay Bugnaw kayo rito, mangurog ka sa Katugnaw. Tapos, si President Duterte, most of the time, all the time, dito sa compound, gabi na yung bumibisita. Hindi yung bumibisita. Gabi na siya. Ibalik ko kayo yung picture, yung inabot ni Pastor ang, kasi alam ko na saan pinagugutan niya. Kasi in the first place, gusto ni Alias Rene, siya ang mabigyan ng bulaklak. Yan naman pala. Confirm. Alias Rene, napay maputi sa imuha. Mahilig di ka sa bulak. Pero nga nung magtanong ka bulak, mga matay. Forbida. Mga matay, anak kang gunito, kung saan man paglikong sa bulak dito sa yuta nga, duha ra ka buhok na kulamoy niyo. Tanga, maday ka. Ang tanong! Pila. Mangutanan lang ko. Kung sarili, tawag sa imuha. Kaya kung si Snakehead ang tawag sa imuha, dili ko katuo. Wala ka na ilan. Duhara ka katuig sa pagka-full-time. Unya, wala pag klaro kayo, magtago-tago pag ikaw. So, ang pangutanan, kinsa na kontak sa imuha, o pila ang gihatag sa imo nga na kwarta. Nako, yan na. Pila ang gihatag sa imong kwarta. Sa Tagalog pa, maganong binayad sa iyong pera. See? Kasi nakakagulat eh. Bakit ikaw nagtitestigo at puro kasinungalingan ang sinasabi mo? Ibig sabihin, guys, iyan na. Tinatanong na siya ng mga staff ng Kingdom of Jesus, no? Magkano ang pera, magkano binayad sa iyo? Kay imong naubaya akong nakuan. Murag na dollar ba